Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Tatlong pares po na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Una, Johnny Fisher kontra Alin Babic. Pangalawa, William Cepeda kontra Giovanni Cabrera. Pangatlo, Kasuto Ayuka kontra Fernando Daniel Martinez. Unification title bout po yan sa IBF at WBO. Sa mga bakbakan na yan, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang papaboran nyo na sa tingin po nyo ay may malaking chance sa panalo dahil detalyado po ninyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyahin ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po na po pasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin. Simulan na natin. Johnny Fisher kontra Alin Babic. Fight schedule, July 6, 2024. Naganapin po sa Copper Box Arena, Queen Elizabeth Olympic Star Park, Hackney, Welsh, United Kingdom. So dayo ang taga-Croatia na si Alin Babic dito sa naturang bakbakan. Alamin natin ang background. Unahin natin sa panig nitong si Alin Babic. As a pro boxer, itong si Alin Babic po ay may impresibong kartada. 12 wins with 11 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya naging isang talo, technical knockout po ang kanyang sinapit. May edad na 33 anyos, height 6 foot and 1 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 91.67%. Last fight, yun na rin po ang kanyang comeback fight. March 31, 2024, nakasagupan niya si Steve Robinson. Panalo by 6-round technical knockout si Alin Babic. So nakarecover, nakabalikwas na kaagad itong si Alin Babic mga lods. Matapos makatikim ng talo sa kanunang pagkakataon sa mga kamay ni Lukas Rosansky. Ang itinaga lamang kasi ni Alin Babic kay Rosansky, first round lamang po mga lods. Dagdag natin sa karanasan ni Alin Babic dito po sa pro boxing sa laban niya kay Eric Molina. Itong si Eric Molina po ay dating world title challenger. At itong si Alin Babic bago pumasok sa pro boxing, dating lumalaban po sa amateur, nasungkit ito ang Croatia National Championship. At naging nasungkitin niya ang European Championship noong 2017. Skills, boxer puncher po itong si Alin Babic. Pressure fighter style, defensive style, umalaban sa brulan o tututuro bakbakan, may counter punching style. May pagka-agresibo po ang boksingerong ito. Taglay ang volume sa pagbato ng suntok, power, timing at accuracy. Ngunit pagdating po sa depensa, marami pong kakulangan sa depensa itong si Alin Babic na kung saan nagiging delikado sa mga counter puncher. Ngayon sa panig naman nitong si Johnny Fisher as a pro boxer, itong si Johnny Fisher po ay may impresyon bukartada din po. 11 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 5 anyos, height 6 foot and 4 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 90.91%. Last fight, February 3, 2024, nakasagupan nito si Dimitro Bisos. Manalo by first round technical knockout itong si Johnny Fisher. Karanasan o eksperyensya ni Johnny Fisher. Mga lods, sinurik ko po kung ito ba ay dating lumalaban sa Olympic o amateur. Pero ibang sports yata sinalihan nito. Parang ano yata ito? Lumalaban sa rugby o kasama sa rugby team, ganyan. So diretso na tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Sino-sino ba ang nakalaban nito na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan? Siyempre, sa laban niya kay Demetrius Bezos, Harry Armstrong, Gabriel Ingima. At ang nasungkit po lamang ni Johnny Fisher dito po sa kanyang professional boxing career, siyempre, isang regional title belt, which is ang BBB of C sa Southern Area Heavyweight title. Yan po ang kanyang nasungkit pa lamang dito sa pro boxing. Skills, boxer puncher din po, pressure fighter style, pero hindi po basta-basta pumapasok sa rin sa kanyang katunggali. Ginagamit niya ang distansya. At timing, in and out, magmakawala ng jab, 1-2 combination, defensive style, back pedal, bobbing around, nagpakawala ng mga counter jab, 1-2 combination, ganyan. Lumalaban sa brulan o tututuro bakbakan, may counter punching style. Pagdating po sa sa depensa,
Marami pong butas din po sa depensa si Johnny Fisher. Delikado sa counter. Pero tanda natin na si Johnny Fisher taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. At may pagka-agresibo din po ang boksingerong ito. Ngayon dako na tayo sa ating gagawing comparison. 25 anyos si Johnny Fisher, 23 anyos si Allen Babic. Parehong nasa prime po ang dalawang maglalaban. Katutungtong lang ni Johnny Fisher sa kanyang pagka-prime, samantalang si Allen Babic matagal nang nasa kanyang pagka-prime po talaga. Sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage, mas matangkad po ng 3 inches si Johnny Fisher. 6 foot and 4 inches ang kanyang height. Samantalang si Allen Babic ay may 6 foot and 1. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, 1% lamang po ang diferensya. Ang knockout ratio ni Johnny Fisher, 90.91%. Knockout ratio ni Allen Babic, 91.67%. So, 1% lang po. Kaunti lang ang diferensya. Activity fights, parehong aktibo. Last fight ni Johnny Fisher, February 3, 2024. March 31, 2024 naman si Allen Babic. Eksperyensya, lamang po si Allen Babic. May background sa amateur fights at may mga nakalaban na ito na hindi po basta-basta boksingero, lalo na sa laban niya kay Lucas Rosansky. Nakatikim siya ng talo by technical knockout at doon natin nakikita kung gaano kadeterminado ang boksingerong ito. Matapos makatikim po ng technical knockout, matagumpay ang kanyang pagbalikwas. Doon natin nakikita kung gaano katibay ang kanyang determinasyon. At syempre idagdag pa natin ang kanyang karanasan as a dating lumalaban po sa amateur boxing. Skills, 50-50. Parang boxer-puncher. Pero mas magalaw si Johnny Fisher kumpara kay Allen Babic. Abante ito si Babic lagi eh. Tapos nagpapakawala ng mga kombinasyon. Samantala si Johnny Fisher, in and out, ginagamit ang ring, pakawala ng jab. At may pagka-agresibo din pag nakapabor itong si Johnny Fisher. Ngayon, sino llamado? Na kay Johnny Fisher ang height and reach. Si Allen Babic naman, nasa kanya ang power experience. So sa madaling salita, 50-50 ito mga lods. So hindi na natin patagalin pa, prediction na tayo. Johnny Fisher by technical knockout. At kung sakaling mawin sa puntusan, maraming pagkukunan. So ikapanalo si Johnny Fisher, bakit? Doon gaganapin po sa kanyang baluarte ang laban. Kung mawil lamang ito sa closed fight at dikit din sa scorecard, malaki ang sansa na doon i-award kay Johnny Fisher ang panalo. Yan yung tinatawag na favoritism at hometown decision. At dahil sa 50-50 ito mga lods, gamit ang karanasan, pagka-agresibo at power ni Allen Babic, di rin po yan nakapagtataka o di yan kagulat-gulat na manalo by knockout. At syempre, kung sa puntusan naman po mga lods, sa panig ni Allen Babic na dayo dito sa laban, kailangan niyang magtrabaho ng husto. So hindi rin po yan nakapagtatakang manalo dahil posibleng mangingibabaw ang kanyang karanasan at pagka-agresibo dito kay Johnny Fisher kung saan pwede niyang talunin si Johnny Fisher sa pamamagitan po na unanimous decision or split decision. Sa madaling salita, malaking pagsubok ito sa panig ni Johnny Fisher. Kaya mga lods, kung pipiliin nyo si Allen Babic, nasa inyo na po yan. Ang mahalaga na laman po ninyo na si Allen Babic lamang po sa karanasan dito po sa naturang bakbakan. Kasi dito po sa boxing, lamang sa karanasan si Allen Babic pero lamang naman po sa height, reach si Johnny Fisher na kung saan gamit na gamit. So yan. At may official na prediction po tayo. Kasi ang iba nagsasabi, doble cara daw ako. Hindi po doble cara yan. May official prediction po ako. Nagpapaliwanag lamang po ako doon sa kabilang panig din. At ang sa ganon, tayo po mga boxing fans malaya sa pagpili. Kung makikinig kayo sa aking prediction, mabuti. Kung hindi, okay lang din. Ang mahalaga, makapamili kayo. Oo. Lalo na't ako ay hindi po pumupusta talaga. Hindi ako nagsusugali. Okay. Sa pangalawang laban naman tayo, William Cepeda kontra Giovanni Cabrera. Fight schedule, July 6, 2024. Nagaganapin po sa Toyota Arena, Ontario, California, Bansang Amerika. Under sa Golden Boy promotion po ito. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ni Giovanni Cabrera.
As a pro boxer, itong si Giovanni Cabrera po ay may impresibong kartada. 22 wins with 7 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May dadaban din ni Benyos, height 5 foot and 9 inches, reach 71 inches. Orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 31.87%. Last fight, March 30, 2024, Ricardo Quiros. Panalo itong si Giovanni Cabrera by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya nitong si Giovanni Cabrera. Bago pumasok sa pro boxing, dating lumalaban sa amateur na may impresibong kartada sa amateur fights, 56 wins with 4 losses lamang. As a pro boxer, ang pinakamatindi na kalaban nito si Isaac Pitbull Cruz. Sa panahong sila'y naglaban, future world champion pa lamang si Isaac Pitbull Cruz. At dito natin nakikita kung gaano katibay ang panga nitong si Giovanni Cabrera, na kung saan pagtatamaan din po ito ng mga solido, suntok mula kay Pitbull Cruz, pero hindi po nagawang pabagsakin or mapatulog ni Pitbull Cruz itong si Cabrera. Bagkos, bagamat panalo nga itong si Pitbull Cruz sa kanyang laban kay Cabrera, pero pinagdedebitihan ito ng maraming mga boxing fans international. Yan po nangyari. Maraming hindi sang-ayon doon kay sa paano ng hurado na nakakalamang si Pitbull Cruz. Pero ganun talaga. Ang panalo ay panalo. Wala tayong magagawa dyan. Hindi na mababali yan eh. Ngayon, dadako na tayo sa panig naman. Hindi. Sa skills muna ni Giovanni Cabrera. Boxer puncher po ito. First fighter style, offensive style, umalaban sa brulan, ututurok-bakan, may counter punching style. Ano ito? Napakasipag din kung bumabato ng suntok. Pero pagdating mo sa depensa, may mga butas sa depensa na kung saan nagiging delikado sa mga counter puncher. Pero ganun pa man, masasabi natin may tibay din po si Giovanni Cabrera. Hindi nga ito knockout ni Pitbull Cruz eh. So may tibay. Pero ang tanong natin dito, kung madala ba ang kanyang tibay? Dito po kay William Cepeda. Si William Cepeda sa pro boxer naman, may impresibong kartada. 30 wins with 26 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 28 anyos. Height 5 foot and 9 inches, reach 69.5 inches. Southpaw kanyang stance, ang count ratio 86.67%. Last fight, March 16, 2024. Nakasagupan ito si Maxi Huggs. Take note, nakasagupan din yan ni George Kambosos. Na kung saan pinagdedebatihan din ng mga boxing fans ang pagpanalo ni Kambosos dito kay Maxi Huggs. Pero dito kay William Cepeda, ang itinaga lamang ni Maxi Huggs ay 4th round na referee technical decision or na technical knockout si Maxi Huggs sa mga kamay nito si William Cepeda. Eksperyensya o karanasan nitong si William Cepeda, mga lods, sinuri ko kung siya may dating lumalaban sa amateur. May nakalagay doon na dating lumalaban daw sa amateur itong si William Cepeda. Nasungkit daw nito ang Mexican National Championship. Pero walang piho kung ilang laban ba siya sa amateur fights. So dadako tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Ang pinakamatindi na kalaban nito, mga lods, si Joseph Diaz, ex-world title challenger. Maxi Huggs, ex-IBO world champion. Mercito Hista, ex-world title challenger. Yan po ang mga nakalaban nitong si William Cepeda, mga lods, na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan at syempre pagkakilanlan. Skills ni William Cepeda, boxer puncher din po. Pressure fighter style, offensive style, umalaban sa brulan, utututo na magbakan, may counter punching style. Volume puncher with power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, may mga butas din po sa depensa itong si William Cepeda na kung saan naging delikado sa mga counter puncher. Kumakain din ng suntok itong si William Cepeda, tinatamaan din. Maganda yung kanyang depensa, waving, ganyan-ganyan. Pero natatamaan pa rin. Oo, hindi naman to katulad nila Floyd Mayweather Jr., Shaq or Stevenson na kung saan hit no hit. Nagiging boring ang laban, pero ito talagang ma-action. At ang bakbakan na ito ay masasabi kong ma-action po talaga. Oo. So ngayon, sino llamado? Sa karanasan po, 50-50. Sa height, magkasing tangkad. Sa reach, 1.5 inches lamang si Cabrera. Sa power, lamang si Cepeda. Sa skills, balik na ulit tayo, 50-50. Sa madaling salita, mga lods, 55-45 in favor of William Cepeda.
Oo, 55% para kay Cepeda, 45% para kay Giovanni Cabrera sa ating comparison. Ayun, dala ko na tayo sa ating prediction sa laban. William Cepeda by technical knockout. Anong round? 8 round, pinakamatagal. Kaya kung di niya magawang mapatumba sa 8 round, baka mauwi na lamang ito sa puntusan. Na kung saan pabor pa rin ako na manalo si William Cepeda sa pamamagitan po ng split decision or unanimous decision. Pero ang ating official prediction, technical knockout, pinakamatagal ang 1 to 8. Ganun pa man, di porket dihado si Giovanni Cabrera dito ay walang chance manalo. This is boxing, anything can happen. Gamit ang kanyang karanasan na dati lumalaban sa amateur, posible niyang talunin sa pamamagitan po ng puntusan si William Cepeda. At pinakaswerte kung manalo si Cabrera by knockout dito kay William Cepeda. Pinakaano na talaga yan. Pinakabihira, pinaka-rare na pangyayari. Which is possible. Posible. Bakit? Si ano nga? Si Adrian Coriel. Magkano naka-outresyo? Magkano lang ba ang naka-outresyo ni Coriel? 20%. Compare sa 75% naka-outresyo ni si Minatin Nonchingga. Anong nangyari? Naka-out si Nonchingga. Pero sa rematch, nadali din si Coriel, mga lods. Dahil sa kanyang kapabayaan sa depensa. Kaya, hindi porket mababa ang knockout ratio ay walang tsansang manalo by knockout. May tsansa at may tsansa. Nakadepende lamang yan sa timing kung saan mapuruhan ang katunggali. Kaya, pinakaswerte na talaga si Giovanni Cabrera kung manalo by knockout ito kay Cepeda. Pero sa tingin ko, sa puntusan, posible may tsansang manalo. Dahil volume puncher din po si Giovanni Cabrera. At napakahusay nito sa timing, accuracy. Oo. Sa madaling salita, kailangan ni mag-ingat ni William Cepeda dito kay Cabrera dahil baka siya po ay madali sa puntusan. Magaling sa puntusan si Giovanni Cabrera. At tandaan natin, natested na rin ang panga ni Giovanni Cabrera na kung saan ilang beses itong tinamaan ni Pitbull Cross. Pero nauwi lang din sa puntusan. So dito sa labanan na ito mga lods, bagamat prediction ko nga William Cepeda manalo by knockout or technical knockout, pero sa puntusan mga lods, may posibilidad dahil may tibay nga, may kunat din si Giovanni Cabrera. Na kung saan pabor pa rin naman ako kay William Cepeda. Pinakatsansa ni Cabrera dyan, puntusan lang. At siyempre, hindi natin pwedeng itabi. Isa walang bahala na malay natin, Giovanni Cabrera by knockout. Oh, kasi nga, may posibilidad. Oo, kanya-kanya ang pagkakataon mga lods. Hindi porket walang power yan or 1% ang knockout ratio, walang chansang manalo by knockout. Hindi ganon dito sa boxing. Oo. Kaya abangan natin, magandang laban. Ma-action ito na laban mga lods. Ngayon, dadako tayo sa pangatlo nating tatalakayin. Casuto Ayuka kontra Fernando Daniel Martinez ng Argentina. So tayo dito po si Fernando Daniel Martinez dahil doon po gaganapin ang bakbakan sa Kukukan Tokyo, Japan ngayon July 7, 2024. Unification title bout sa IBF at WBO. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ng taga-Argentina na si Fernando Daniel Martinez. As a pro boxer, itong si Fernando Daniel Martinez ay may sumukartada. 16 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 33 anyos, height 5 foot and 2 inches, reach 64 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 56.25%. Kasalukuyang hawak nitong si Fernando Daniel Martinez ang IBF World Super Flyweight title. Last fight, June 24, 2023, Jade Bronia. Panalo by 11th round technical knockout itong si Fernando Daniel Martinez. At sa kanyang laban kay Casuto Ayuka, yan po ay ang kanyang ikatlo na pagdidepensa sa kanyang IBF, which is ito na nga po ay ang unification title bout. Karanasan o eksperyensya ni Fernando Daniel Martinez. Ang pinakamatindi na kalaban nito sa pro boxing mga lods, Jerwin Angkahas. Yun ang pinakamatindi talagang nakalaban pa lamang nitong si Fernando Daniel Martinez. At dagdag natin ang kanyang karanasan sa amateur boxing. Na kung saan umabot po sa 148 wins with 2 losses lamang ang kanyang record sa amateur fights. Yun po ang pinaka-background ditong si Fernando Daniel Martinez. Skills.
boxer puncher. Pressure fighter style, offensive style, lumalaban sa brulan o tututuro bagbakan, counter punching style. Pressure fighter style, abante ito. Pero hindi po basta pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Timing ang kanyang pagsugod, pagpasok sa range ng kanyang katunggali na yung ba nakapiho siya na siya po ang pabor. Nagpapakawala ng mga kombinasyon. Volume puncher. Sabi ko nga, may pag-agresibo ito. Taglay ang power, timing, at accuracy, footwork, na kung saan, moving around sa kanyang katunggali, in and out. Pinakadepinsa ay ang opinsa. Waving, pakawala ng mga suntok. Epektibo ang kanyang galawan sa close range, mid range, at yun nga, long range na suntukan. Sa depensa, may mga butas din naman sa depensa si Fernando Daniel Martinez. Pero masasabi ko may tibay o may kunat din po ang boksingerong ito. Ngayon, dadako tayo sa Japanese fighter na si Kazuto Ayuka. As a pro boxer, itong si Kazuto Ayuka naman po ay may impresimong kartada. 31 wins with 16 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 35 anyos, height 5 foot and 4.5 inches, weight 64.5 inches, orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 51.61%. Kasalukuyang hawak ni Kazuto Ayuka ang WBA World Super Flyweight title. Last fight, December 31, 2023, Josber Perez. Panalo by 7 round technical knockout, itong si Kazuto Ayuka. Sa kanyang laban po kay Fernando Daniel Martinez, 9 defense na po yan sa kanyang WBA, which is unification title bout na nga ito. Sa laban kay Martinez, experience itong si Kazuto Ayuka. Nag-world champion sa minimum weight division, sa light flyweight division, sa flyweight division, at sa super flyweight division. Sa madaling salita, 4 division world champion ang Japanese fighter. Pinakamatinding na kalaban, Donnie Nietes, Joshua Franco, Jose Tanaka. I'm not wrong. Kung saan, yan ang isa sa tumalo sa kanya. Skills, all around, boxer. Kuya Dong Sports, sa ibang mga video, technical fighter si Kazuto Ayuka. Oo, pero sa last performance nito mga lods, boxer puncher. Oo. Or all around boxer ang kanyang galawan. More on technical. All around boxer pero more on technical ito mga lods. Nakipagsabayan din ito. Pero suntok tato dalawa, sabayan sila, sabay atras na rin. Pakawalan jab, pinapanatili ang distance sa kanyang makakalaban. Ganyan. Maganda depensa nitong si Kazuto Ayuka. Pero hindi ibig sabihin nun mga lods na maganda ang depensa, hindi natatamaan. Natatamaan at natatamaan pa rin. Hindi lamang malimit. Magaling sa opensa, may husay sa depensa din itong si Kazuto Ayuka. Magaling din sa pagdating po sa puntusan. Epektibo ang kanyang galawan sa long range, mid range at close range. Marunong rin gumagamit sa ring itong si Kazuto Ayuka. At magaling din na counter puncher si Kazuto Ayuka mga lods. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Edad muna. 35 anyos si Kazuto Ayuka, 33 anyos si Fernando Daniel Martinez. Kaduduluhang prime ni Kazuto Ayuka, samantalang si Martinez prime pa. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po si Kazuto Ayuka ng 2.5 inches. Sa reach, half inch. Parang orthodox ang maglalaban. Pero pagdating sa power, ang naka-authorization ni Kazuto Ayuka, 51.61%. Naka-authorization ni Fernando Daniel Martinez, 56.25%. So, mga lods, 5% lamang ang diferensya. Kaunti lang ang diferensya sa kanilang naka-authorization. Pero nandito tayo sa comparison, so lamang po si Martinez sa naka-authorization. Ngayon, ang ikinalamang ni Kazuto Ayuka ay height. 2 inches, malaking bagay po yan. At sa reach, sungkit-sungkit. Ngayon, dadako tayo sa karanasan ng dalawang maglalaban. 4 division world champion si Kazuto Ayuka. Samantalang si Fernando Daniel Martinez ay first division lang. Sinulimado. Kung sa karanasan tayo, 55-45 in favor of Kazuto Ayuka. 4 division world champion po yan mga lods. Kaya naman 55-45. Kung bakit ko ginawa 45 ang Spanish ni Fernando Daniel Martinez dahil po sa kanyang background na dating lumalaban po sa amateur. Malaking bagay din po kasi yan. Kaya sa experience, 55% para kay Kazuto Ayuka, 45% para sa panig naman ni Fernando Daniel Martinez. So yan po. Kunti lamang. Sa skills, all around boxer kontra boxer puncher.
Obra kaya ang defensive style in and out nitong si Kasoto Ayuka o ang pagka-agresibo ni Daniel Martinez? Alin kaya ang obra ito? Bulyong Panzer with aggressive style or ang all-around boxer more on technical fighting style? Pero dito mga lords, may kalamangan sa Kasoto Ayuka sa skills. Kasi all-around boxer po siya. More on technical. Si Fernando Daniel Martinez, yung kanyang skills, malimit nagpapahirap yan sa mga all-around boxer. Agresibo, bulyong panzer with power. Maraming nahihirapan na mga technical fighter, all-around boxer sa estilo nitong si Fernando Daniel Martinez. At isa na nga dyan, si Jerwin Angcahas. Kasi maraming nagsabi, technical fighter si Jerwin. Oo, pero nung napalaban siya, sino yung nakalaban niya Meksikano na talagang balagbagan silang dalawa. Naging boxer puncher si Jerwin Angcahas, at doon nagsimula nagbagong galaw ni Angcahas eh. Matapos niya doong napalaban kay Rodriguez ba 'yon? Grabe yung laban nila. Talagang patayan sa katawan. Suntukan talaga. Doon nagbago yung galaw ni Angcahas, nagsimula nagbago. So ngayon, sino po llamado? Sa skills, may kalamangan si Kasoto Ayuka. Sa experience, lamang si Kasoto Ayuka. Mas matangkad si Ayuka. So, llamado si Kasoto Ayuka dito, mga lods. Physical appearance. Oo. Dagdag pa natin yung dako na pagdadaosan sa laban. Japan. Alam nyo naman kung ganong iniingatan ng Japan ang mga boksingero. Ay maduguan nga lang ng konti. Dito sa noo, tigil ang laban. Ganon ka, sila. K-ring. Okay. Kasoto Ayuka, 55-45. Favor of Kasoto Ayuka. Sa kanya kasing baluarte gaganapin ang laban niya. Tapos dagdag pa natin, may kalamangan ni Kasoto Ayuka sa kanyang height. Although hindi na bago para kay Fernando Daniel Martinez ang height ni Kasoto Ayuka. Kasi di hamak na mas matangkad si Jerwin kay Kasoto Ayuka. 5'6 si Jerwin eh. Or 5'7, ganyan. So, yun nga. Hindi na bago para kay Fernando Daniel Martinez yan. Pero, yung karanasan at skills ni Kasoto Ayuka, at siyempre hindi naman gaanong malayo ang diferensya sa power. Kaya mga lods, mga nalaban ito Dagdag pa natin, doon giganapin sa bansang Japan ang may mga kalamangan si Kasoto Ayuka dito. 55-45 nga. Pabor kay Kasoto Ayuka. Pero ganun pa man, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Fernando Daniel Martinez by technical knockout. Kasi yun dapat ang kanyang gagawin. Yun dapat ang kanyang gagawin. Bakit? Dayo siya. Kung magkaroon lang ito ng close fight ticket sa scorecard, delikado si Fernando Daniel Martinez. Mahusay din po kasi si Kasoto Ayuka. Sa channel na ito mga lords, hindi tayo pwedeng sabihin natin na wala yan. Talo talaga si Kasoto Ayuka kasi ganito, ganyan. Tandaan natin na si Kasoto Ayuka, 4 Division World Champion. Hindi yan mag-World Champion kung di mahusay. 4 Division pa. As a respect of Kasoto Ayuka, kaya sabihin natin yung ang dapat. Kasi wala tayong papanigan dito. So, ang kalamangan ni Kasoto Ayuka, height, which is 2.5 inches. Experience, which is 4 Division World Champion po yan. Skills, which is all-around boxer. Nakikasoto Ayuka yan. Idagdag pa natin yung bansa. Doon kikanapin ang laban. So, 55-45. At ang prediction ko dyan, Fernando Daniel Martinez by technical knockout. Kasi yun dapat ang gagawin ni Fernando Daniel Martinez. Ang in-knockout niya si Kasoto Ayuka. Oo. Ngayon, kung sakali, di magawa ni Fernando Daniel Martinez na i-knockout si Kasoto Ayuka, dyan may laban si Kasoto Ayuka. Oo, dyan may laban sa puntusan. Pero ganun pa man, pabor pa rin ako kay Fernando Daniel Martinez na siya po ang magtatagumpay dyan sa puntusan. Unanimous decision or split decision.
So, nakautan ng puntusan, pabor po ako kay Fernando Daniel Martinez na siya po ang nanalo. Pero dahil sa may mga kalamangan itong si Kasuto Ayuka mula sa height, skills, doon pagaganapin ang bakbakan sa kanyang baluarte, at hindi naman napag-iwanan sa power, experience. Sa tingin ko, hindi kagulat-gulat na manalo din si Kasuto Ayuka sa pamamagitan po ng split or unanimous decision dito sa labanan na ito. Pero hindi ako kumbinsido na magawa ni Kasuto Ayuka na may knockout si Fernando Daniel Martinez. Pero tandaan natin na this is boxing, anything could happen. Nung saan, bagamat hindi po ako kumbinsido na magawa ngayon ni Kasuto Ayuka na patulugin si Daniel Martinez, pero may posibilidad na mangyari o maganap ang ganong senaryo o sitwasyon sa laban. This is boxing. Anything could happen. Oo. Boxing ito. At hindi pa naman sila magkalayo pagdating po sa power. Paano kung makatama ng solido si Kasuto Ayuka? So, di ba? May tendency pa rin na mangyari nga yan. Kaya abangan natin. Matinding bakbakan ito, mga lods. At isang maaksyon na labanan po ito. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.